Kaya ko nabanggit itong issue na ito because being a former member of the Armed Forces of the Philippines, former member of the Philippine National Police, and now a Senator of the Republic, I can't help but point out a glaring contradiction na nakikita ko. Kasi every time may mangyaring hindi maganda during our resupply missions to the Ayungin Shoal, mayroon tayong sailor na naputulan ng daliri or mayroon tayong mga maliliit na bangka na gamit ng Coast Guard or ng BIFAR natin or ng Marines or ng Navy, tinangga. Our immediate reaction is like this. We condemn in the highest terms this incident, and we have to see to it that we have to modernize our Philippine Navy. Yung palagi ang linya nating masasabi as politicians, as legislators. And now, there comes the budget deliberation. Binawasan pa ng 10 billion yung NEP ng Department of National Defense. So, nakikita ko, there is always a contradiction in what we say and what we do. Sana, coordinated palagi or synchronized yung sinasabi natin as politicians at yung ginagawa natin as legislators who have the power of the purse. Mabalungkot talaga isipin, ang ating palaging instruction sa ating mga kasundaluhan, mga sailors, Marines, Coast Guards, tiis-tiis lang kayo dyan. Hindi natin kayang girahin talaga yung China, malaki yan. Please avoid, kung ordinaryong sailor, ordinary Coast Guard na nandun, nakadeploy sa West Philippines, ang isipin ko palagi okay lang ito. Maghirap tayo na maghirap dito. Because ang gobyerno naman ay nasa likuran natin palagi, sinusuportahan tayo. Pero kung malaman nila ito na ultimo yung kanilang may batas na nga na nagsasabi para dito sa AP Modernization Program, hindi pa natin ma-implement. Kung ano yung hiningi nila, proposal nila na 50 billion, babawasan pa ng 10 billion. Itong AAP modernization hanggang panaginip lang ito. May batas nga pinasa nung wala naman budget binigay, binawasan pa ng 10 billion pesos. Dapat palakas muna natin yung ating agriculture at saka yung aquaculture. Of the Philippines, ito yung batas pinasa ng Congress at ng Senado, yung Republic Act number 12024 or the Self-Reliance Defense Posture Revitalizations Act was signed into law by President Ferdinand Marcos Jr. October 8, 2024, championed by Senate President Pro Tempore Jingo Ejercito Estrada in the Senate. Republic Act number 12024 marks a significant milestone in bolstering the country's defense capabilities and self-sufficiency as it supports growth enterprises engaged in the manufacture of military equipment and technology. President Marcos signed Republic Act 12024 o Self-Reliance Defense Posture Act. Maganda itong batas kung may katuparan lang. Ang problema sa Pilipinas, maraming batas ipinasa ng Kongreso pero hindi naman na katupad. Halimbawa, yung Maharlika hanggang ngayon, wala pa rin website, wala pa rin sila mga opisina. So sayang yung pondo, sinasweldo sa kanila. Dapat mag-report sila every 6 months pero wala, hindi sila nag-report sa Congress. Ang layunin ng batas na yung military hardware na kailangan ng ating kasundaluhan, hindi na tayo bibili sa abroad, kundi dito na mismo gagawa sa Pilipinas. Tulad ng aeroplano, submarine, barko, kung ano pa, mga missile, mga armas. Ang problema, binawasan ang pondo ng Department of Defense ng 10 billion pesos. So para saan ba itong pinasang batas na AAP modernization? Hanggang papel na lang ba? So why is our arms importation nearly as procurement laws? It also hampers
the operations of the department, Mr. Chair. Thank you, Asik D. I would like to give the opportunity to Senate President Mix to have his opening statement. Mr. Chairman, I would like to thank, of course, your committee for taking up the Philippine Defense Industry Development Act and all the bills that are being tackled here today. I've been strongly advocating for as a key measure in support of our ongoing efforts to build a credible and concrete defense program. Amidst growing national concern over our sovereignty, it is very timely that we now consider the merits of revitalizing our self-reliant defense posture program and build a local defense industry that would supply the needs of our armed forces. While we value our defense cooperation with foreign allies, we cannot afford to rely on them entirely. Over-reliance on our allies leaves us on the back foot, always waiting. Nakakaawa po na kailangan pa natin halos maglimos mula sa ibang bansa para mabigyan ng armas at bala ang ating mga sundalo. Yan po nangyari nung Marawi. We're very familiar with that, Mr. Chairman. At ayoko pong maulit ang ganyan eksena kung saan umiikot po ang ating presidente sa iba't ibang bansa para humingi ng bala, armas para sa ating na binubuhis ang buhay nila para sa ating demokrasya. These $338 million in arms imports in 2021, next only to Singapore at $361 million and Myanmar at $394 million. Unlike Singapore, however, we have a great deal of resources at our disposal. And unlike Myanmar, they are not operating under military rule. We are not operating under military rule. So why is our arms importation nearly as costly as theirs? A closer comparison will be Indonesia, which in 2021 allocated 3.9% of its overall government spending towards military expenditure, not far from the 3.8% that we directed towards our military. And yet Indonesia's arms imports came at only $68 million, a far cry from our $338 million. Ibig po sabihin, Mr. Chairman, na malaki po ang manufacturing industry ng Indonesia when it comes to their arms and armaments. So maliit lang po ang ini-import nila. Their defense industry has been growing exponentially. I'm talking about Indonesia. In fact, the Indonesian government is now expected to join the world's top 50 top defense companies by next year. We need to be able to produce our own needs in our own time. We have the resources. Ito ang munting pangarap ng Pilipinas na gustong maabot ang defense missile capabilities. At mga barko na kaya magpalipad ng mga missile